Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, agal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Sampagita. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official, meron siyang 39 na mga comments. Sandra Maranon, meron siyang 12 na mga comments. Nandiyan rin po si Lena Sabado, meron siyang 10 na mga comments, and Blessy Karunan, meron siyang 10 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer listening channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin at mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, una natin po pag-uusapan mga kabayan, itong bumungad sa atin kanina lang ho na balita, madaling araw mga kabayan, na kung saan ang bahay ni Digong, yung lumang bahay ni Digong doon sa Davao mga kabayan, ibibinta na. Yes, ibibinta na daw mga kababayan. Daw ha? Kasi nakaduda eh. Bakit si Ivan? So una po natin reaction ng mga kabayan, babasahin mo natin yung balita. Kasi doon ko una nakita to, doon sa post mismo ng DZRH na nakausap lang nila itong si Abansinya mga kabayan, si Hanelet, na kumpirmado na ibibenta na yung bahay ni Digong. Bakit? So according to sa balita mga kabayan, just in, residential house ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, ibinibinta na. Pagbibinta, kinumpirma mismo sa DZRH ng kanyang may bahay na si Hanelet Abansenya. Sabi daw ni Abansenya mga kabayan, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo daw mga kabayan. We abandoned it. After what happened, I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV, even inside the bedroom. So according po kay Abansinya mga kabayan na palalagyan daw kasi ng mga lawyers ni Digong ng CCTV sa loob ng bahay mga kabayan, kahit daw doon sa bedroom. Yan daw ang advice ng mga abogado ni Digong and also siguro abogado rin po ni Sara Duterte mga kabayan. So ngayon, una, maraming hindi naniniwala dyan. Siyempre, yung mga DDS, hindi kagad yan maniniwala mga kabayan. Hanggang nakita ko itong post ni Dr. Richard and Eric Mata mga kabayan, sabi dito, I waited for an official post before I shared.
Totoo pala, as posted by Mindanao Times. Alam mo natin po yung Mindanao Times mga kabayan na Facebook account, yan po ay pure DDS. Di ba nakita natin lagi itong Mindanao Times, tinutulungan po sa pangampanya itong grupo nila Sara at sa grupo rito ni Digong. Di ba sa Mindanao Times? Ibig sabihin yan po ay DDS mga kabayan. Sa ngayon, anong naisip mo si Ivan kung bakit yan ibinibenta? Daw. Para sa akin daw yung makabayan kasi nakaduda talaga eh. Una sa tingin ko dito, analysis ko to at saka opinion to ni si Ivan. Sa tingin ko makabayan, bakit yan ibinenta? Daw ni Abansenya, ang bahay or ang lumang bahay ni Digong dyan sa Davao City. Para magalit lalo ang kanilang mga tanga na mga supports makabayan dito sa gobyerno ng PBBM at lalo na kay PBBM. Diba? Sakto ba si Ivan? Para magalit niya makabayan. Siyempre, marami diyang iyak daw kasi sayang daw yung bahay daw ni Digong. Maraming nagsasabi na hindi pa daw nila nakita si Digong. Binibenta na yung bahay ni Digong makabayan. Tapos ang iba pa nga ng mga post makabayan na sabi dito, awalang na si Bongbong Ig 2028. Diba? Meron ng pagbabahan makabayan. Di ba meron ng pagbabanta galing dito sa DD supporter? Kasi daw, sabi nila dito, parang ginigipit daw sila ng ating gobyerno. Sabi pa dito na OMG, kasakit sa dugan daw. Masakit daw sa damdamin mga kabayan. Sakit kaayo ni para sa mga Bisaya. Ang gaba, deligyod magsaba. Yan ang sabi na nangalan na Akira Yo. Sasabihin ko ito kay Akira yung makabayan na wag niyang idamay lahat ng mga Bisaya. Wag niyang i-generalize kasi sabi niya makabayan, sakit kayo ni para sa mga Bisaya. Masakit na ito para sa mga Bisaya makabayan. Masakit ba para sa mga Bisaya? Ako nga pure Bisaya ako. Bisaya ako Akira. Pero hindi ako nasasaktan. Bakit? Hindi lahat ng mga Bisaya, mga tanga at bobo. Kayo lang ng mga kulto, kayo lang ng mga bulag, ng mga supporter ng mga Duterte ang masasaktan dyan. Totoo kaya yan? Diba? Huwag lang idadamay lahat makabayan. So isa po ito sa plano ng mga Duterte na para po sila mag-post po ng ganyang makabayan for sale na daw ang bahay ni Digong para magalit lalo yung mga supporters ni Digong sa mga kababayan natin, sa atin makabayan, lalo na kay PBBM. And second, pinapalabas lang ho yan. Alam ho nating lahat na maraming bahay itong si Digong. Maraming bahay ho ang mga pamilya Duterte makabayan. Yang bahay na yan, yung luma na yan lang po ay front act. Yan lang po ay props makabayan. Di ba lagi pong napapakita po itong mga DD supporter na si Digong daw natutulog lang sa loob ng musketero makabayan. Di ba sa musketero? Tas ang ipapakita nila na picture, yung lumang bahay na yan. Hindi kasi nila alam na si Digong doon po sa ibang bahay natulog yon, pero nakamusketero makabayan. Gusto kasi nilang i-merge yung picture na yon sa lumang bahay para isipin ho ng mga tao dyan sa loob ng bahay natutulog itong si Digong. Pero yan po ay fake news makabayan kasi hindi po natutulog dyan si Digong kundi doon po sa ibang bahay. At yan po ay nakita natin sa vlog noon ni Kitty Duterte makabayan. Diba naalala natin yung nanood po ng TV ito si Digong tapos pinapatulog na siya ni Kitty Duterte makabayan? Ibig sabihin wala doon, wala dyan sa bahay na yan natulog itong si Digong. Yan lang kasi ay pras makabayan. Para ipapakita po sa taong bayan, ipapakita po doon sa mga bulag na mga DDS na simpleng pamumuhay lang meron itong mga Duterte. Yan ay fake news kasi ang mga Duterte, billionaires na makabayan or baka trillionaire itong mga Duterte. Diba? At saka, ito rin po siguro ang kanilang plano makabayan. Ipapalabas nila dito na nabenta na ang bahay na yan. Pero, hindi ako maniniwala sa makabayan, kundi nasa kamay pa rin ho yan ng pamilya Duterte o baka doon kay Pulong, kay Basti, kay Sara Duterte na ipapalabas lang dito na nabili na ng millionaire or billionaire na tao ang nakabili ng bahay na yan. Kasi nga kung isipin natin makabayan, kung totoong ibibenta talaga yan, meron na ho yang value or historical value makabayan. So yan po ang kanila ipapalabas. Sa tingin ko lang na ipapost nila na nabenta na doon sa ibang tao pero hindi na i-reveal makabayan kung sinong tao na yon. Basta siguro sabihin lang na yan po ay billionaire or trillionaire ang nakabili niyan.
Pero hindi ang totoo. Hindi ako maniniwala mga kababayan, kundi andyan pa rin ho yan sa kamay ng mga Duterte. O, di ba? And also mga kababayan ko, sa tingin ko lang dito, ipapalabas po ng mga Duterte na sila dito ay namumulobi na. Or baka nagkaproblema na sa pera mga kababayan dahil doon sa ipinababay nila ng monthly doon kay Kaufman, which is 150 million pesos mga kababayan. At saka meron pang kasama si Kaufman na attorney na hindi natin alam magkaano ang kanyang sweldo doon. Pero Kaufman, 150 million pesos mga kababayan. And also, doon rin po sa mga abogado ni Sara para sa kanyang impeachment trial na darating mga kababayan. So ipapalabas na dito na na problema na sa pera ang pamilya Duterte. Mga DDS, huwag kayong maniwala dyan kasi nga marami pera ho itong mga Duterte. O diba? Kaya nga kayo ay manawagan na ituloy ang impeachment trial at huwag haharangin ni Sara Duterte para malaman natin kung magkano talaga ang perang na ipasok sa mga bank accounts ni Sara, ni Digong, pamilya Duterte, and also yung joint bank accounts ni Digong at saka ni Sara Duterte. At yan ang dapat ang ipanawagan ninyo doon kay Sara na huwag harangin ang impeachment trial. Kasi nakita natin di ba? Pinagtagkaan ho nila dito at saka meron na silang plano itong haharangin yung impeachment trial. At saka gusto nila na ipapadismiss mga kababayan. O di ba natakot? Tapos gusto niya ng bloodbath mga kababayan. And speaking of bloodbath mga kababayan, babalikan na po natin kasi meron pong nangyari doon sa labas ng bahay mismo kay Digong mga kababayan. At alam nyo ba, itong si Hanelet Abansenya, siya po ay napuno na sa mga tagabantay ng bahay. Or baga, yung mga dumadayo doon sa bahay ni Digong mga kababayan. Okay? So before tayo pag-usapan yon, ipapakita ko muna sa inyo itong banat ni Atty. Bukoy dito kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Tinabla ng House Prosecution Team ang punto por puntong pinuna ni VP Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment case. Ayon sa prosekusyon, mali-mali ang interpretasyon ng bise. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang madugong impeachment trial na gusto raw ni Vice President Sara Duterte parang hindi naman daw totoo ayon sa House Prosecution. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath Hindi bloodbath, bubble bath. Ayon sa prosekusyon, malamya ang inihaing reply ng kampo ng bise sa impeachment court. Naghasik umano ng kasinungalingan si VP Sara at tila sinasadya raw na patagalin ang proseso ng paglilitis. Punto por puntong sinagot ng prosekusyon ang mga pahayag ng bise. Una, kung sinasabing wala raw hawak ang Senado na opisyal na articles of impeachment, paano raw nasagot ni VP Sara ang reklamo kung wala siyang kopya nito? Pangalawa, sinasabi ng kampo ng bise na nilabag ng Kamara ang 1-year ban rule sa paghahain ng impeachment. Wala rin daw due process. Paglilinaw ng prosekusyon, nag-iisang impeachment complaint lang ang inaprubahan noong Pebrero. At pangatlo, mali ang interpretasyon ni VP Sara na hindi pwedeng tumawid ang impeachment process sa papasok na 20th Congress. Isang continuing body ang Senado, kaya pwedeng magpatuloy sa mga non-legislative na gawain gaya ng impeachment. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na scrap of paper o patapong piraso ng papel lang ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa press con kanina ng tagapagsalita ng House Prosecution na si Atty. Odi Bukoy, tinawag din nilang patapong papel ang isinumiting answer ad cautelam ni VP Sara sa impeachment court. Wala raw sinagot na paratang ang bise. Kabilang sa mabibigat na akusasyon laban sa kanya ay ang balak umanong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, maling paglustay sa confidential funds sa loob lang ng ilang araw, panunuhol at extrajudicial killings. Hanggang ngayon, walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nang huhula pa rin. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial. Specific denial. Sa batas, ang general denial is considered an admission.
Humiling din ang prosekusyon sa korte na simulan na ang paglilitis para makonvict ang bise, matanggal siya sa pwesto at mapatawan ng habang buhay na disqualification sa paghawak sa anumang opisina ng gobyerno. Sa kabila ng lahat ng yan, nakabitin pa rin ang kinabukasan ng impeachment trial matapos sabihin ni Senate President Chis Escudero na maaaring ibasura ang kaso kung pagbobotohan ito ng mayorya sa Senado. O, di ba? Napakasinungaling ito si Sara Makabayan. Ang daming palusot talaga eh. Kaya nga tinawag ko doon, ang caption ko doon sa ating Facebook account Makabayan. Di ba nagpost ko doon? Nandun po si Sara na galit na, merong hawak po na paper Makabayan na ibasura daw ang impeachment trial. Please, or impeachment kay Sara. 'Di ba? Doon po sa kanyang likuran, nandun po ang kanyang mga lawyers Makabayan. Anong lagay ko na caption? Team Duwag at saka yung team Sinungaling Makabayan. O, 'di ba sakto ba? Ang sinungaling eh. At saka si Sara duwag na duwag Makabayan. 'Di ba? Puro ngaw-ngaw lang, puro duwag talaga eh. At saka naalala ko Makabayan, saka pala, before tayo mag-jump doon sa ibang topic, tungkol pa rin po kay Sara Makabayan, may nabasa nga pala ako doon po sa comment, I think Maka Marcos yata nag-comment doon kay Eric Mata na post Makabayan, doon po sa pagbinta ni Hanelet sa lumang bahay ni Digong. May nag-post kasi doon na according sa kanya Makabayan kung bakit daw ibininta ni Hanelet yung lumang bahay nila ni Digong dahil daw sa galit ni Hanelet doon kay Digong Makabayan. Kasi nga diba lately, meron pong hanggang ngayon, di lang lately, hanggang ngayon Makabayan, nag-aaway pa rin ho itong mga DDS vlogger tungkol dito sa pototoy ni Digong na meron ng hawak na picture itong kanyang kabit, ang kanyang girlfriend Makabayan, yung tinatawag na Alpotera. Yung Alpotera daw, merong hawak na picture at saka video ng pototoy ni Digong Makabayan. At saka nalaman ho nila na marami palang girlfriend itong si Digong. Nang dahil po na nakulong to si Digong doon sa dahig, naglabasa na ngayon ang mga girlfriend ni Digong Makabayan. Siguro, doon po ito pinaghuhugutan ni Abansinya Makabayan. Siguro lang ha, siguro lang. Dito kumukuha ng hugot itong si Hanelet. Kaya ang plano niya, dahil sa galit niya doon kay Digong, ibinintan niya yung lumang bahay ni Digong Makabayan. Sakto kaya yun? Diba? Dahil po sa mga girlfriend ni Digong Makabayan, siguro dahil po sa galit niya kay Digong, kaya ibinintan ni Hanelet ang bahay ni Digong doon sa Davao City. Ngayon, ibabagita ko sa inyo Makabayan, itong banat ni Ted Filon Makabayan dito kay Sara Duterte. Kasi nga naramdaman po ni Ted Filon na talagang gustong umiwas si Sara sa kanyang impeachment trial sa kanya Makabayan. Gusto niyang iiwasan. Kaya ito ang nasabi ngayon ni Ted Filon. For more details, let's watch this. Lalong hahanga ang sino man po sa inyo sa Vice Presidente kung kanyang masasagot ito at maibabangon niya ang kanya pong dangal at pangalan dito sa mga aligasyon na ito. So dapat may trial. Hindi yung, di ba, iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Eh, ba't ka matatakot mag-trial? The fact na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa acquittal eh. Ba't ka ba matatakot? Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-ibang ihit ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan. Okay? Na may basihan? Question mark. Di po ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Di po ba? Ba't ka matatakot? Yung ang bloodbath na sinasabi, doon pinakamagandang panoorin natin. Nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, opo, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interest. Hindi ba? Kasi lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo, pahiya kayo. At lalo makakabangon. Diba? At lalo pang tataas. At lalo pa siyang hahangaan. At lalo pa siyang iboboto ng mas nakararaming Pilipino. Alam niyo ba na hindi inaasahan po ng mga DDS na ito yung sasabihin ni Ted Filon Makabayan? Kasi alam natin si Ted Filon, talagang lagi huyang bumabanat po sa Marcos admin. 'Di ba? Maka-DDS yan si Ted Filon Makabayan. Lagi huyang bumabanat ho sa Marcos administration, lalo na kay PBBM. 'Di ba? Lagi nang nakikita niyan. Ngayon, iba ang ihip ng hangin kay Ted Filon nga Makabayan. Kasi gusto talaga ni Ted Filon na magkakaroon dito ng impeachment trial. Pero ayaw ho na mga DDS. Ayaw ho ni Sara Duterte. Ayaw ho ng pamilya Duterte Makabayan. Ngayon, nabilaukan ang mga DDS supporter ng mga tanga dito sa sinabi ni Ted Filon. 'Di ba? Advantage naman talaga
sa taong bayan na magkakaroon ng impeachment trial, mga kababayan, para makita natin na totoo, para makita natin po yung mga ebidensya na hawak ng mga mababatas, ng mga congressman, yung nag-file ng kaso sa kanya, lalo na hawak ni Trillanes, mga kababayan, yung laging sinasabi niya na bank accounts daw ni Sara Duterte at saka ni Digong, yung joint bank account na doon daw pumapasok itong drug money, mga kababayan, or dirty money. Diba? Advantage yan sa ating lahat, mga DDS. Hindi nyo ba na-analyze yan? Sa atin ho yan advantage para malaman natin na corrupt ba si Sara or hindi. Diba? So nga, mga kababayan ko, before ko makakalimutan, diba sinabi ko na meron pong nangyari doon sa labas ng bahay, sa lumang bahay ni Digong. Yung lagi pong dinadayo po ng mga supporter ni Digong, diba? Doon po. Diba lagi silang, naglalagay sila lagi ng tent, mga kababayan. Hanggang, di ba, matagal na ho yan dyan eh. Kasi, di ba, ginawa na ho nila na tourist spots itong bahay ni Digong, itong lumang bahay ni Digong. Di ba, ginawa nila na tourist spots, mga kababayan, or tourist destination. Kasi daw, nagmamari ng bahay na yan, dating presidente. Ngayon, mga kababayan ko, alam nyo ba, the other day, na nagkagulo doon, hating gabi, mga kababayan, hating gabi, nagkagulo doon sa bahay, sa labas ni Digong, sa labas ng bahay ni Digong. Yung mga tent, pinapatanggal, mga kababayan. Pinapatanggal na. Yung ibang mga tao na nandoon na bumisita doon, mga kababayan, tsaka yung mga bantay ho, yung mga bantay ng mga DDS vlogger, merong isang yata yon na tent na hindi nila tinatanggal. Ayaw lang tatanggalin, mga kababayan, kasi daw babantayan nila yung bahay ni Digong. Pero nagalit ho yung mga tao na nandoon, mga kababayan, na gusto talagang tatanggalin na yung tent doon kasi nakasagabal eh. At saka alam nyo ba kung sino napatanggal ng mga kababayan? Yung homeowners, yung kapitbahay ho mismo ni Digong, and also si Hanilet, mga kababayan. Isipin nyo yan, mismo rin po si Hanilet, pinapatanggal, mga kababayan, saka pinapalayas na niya yung mga nagpuntahan doon ng mga supporter ng mga Duterte, si Hanilet, and also yung mga kapitbahay. Hindi yan maintindihan ng mga DDS, mga kababayan. Kasi noon pa daw, according doon sa nakita ko sa vlog doon ni Bisdak Pilipinas, mga kababayan, kasi sabi nila na noon pa daw, meron na talagang tent ang bahay ni Digong. Kahit noong time pa na siya ay presidente, mga kababayan, meron na talagang tent sa labas ng bahay ni Digong. Kasi nga ginawa po yan na tourist destination. Pero the other night, sila po ay nawindang, mga kababayan, kasi pinapalayasan sila sa mga kapitbahay dyan. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan ko, hindi lahat ng mga kapitbahay ni Digong dyan sa lumang bahay niya maka-DDS or supporter ni Digong. Correct if I'm wrong? Hindi lahat, mga kababayan. Kasi nga, hindi kasi naiisip ito ng mga DDS na yung araw-araw nila at sa gabi-gabing ginagawa nila dyan sa labas ng bahay ni Digong, nakakabanda, o tawag sa Tagalog ito, mga kababayan, nakakadistract na ho sila sa mga tao dyan. Kasi yan po ay residential area, mga kababayan. Mga DDS, residential area ho yan. Hindi lang ho si Digong ang merong bahay dyan. Meron pang iba. At saka yung mga kapitbahay dyan, siyempre may mga trabaho yan eh. At saka ang ginagawa po lagi ng mga DDS vlogger, ng mga DDS supporter, maingay sila lagi, mga kababayan. Di ba? Nagpapang-music, nagsisigawan, 'di ba? At kahit ano lang po ang kanilang ginagawa diyan. Sa maraming mga tao rin po nagpuntahan diyan kasi ginawa nilang parang vlogging or parang vlogging community sa mga DDS. Parang lagi nilang pinagkukuhanan po, binablog nila yung bahay ni Digong kasi nga nakuha sila ng engagement kapag ang bahay ni Digong ang kanilang binablog, mga kababayan. At saka inuuto nila yung mga DDS supporter na binabantayan nila yung bahay ni Digong kasi daw i-raid na ng kapulisan ng PNP. At yan po ay fake news, mga kababayan. Ang nagpapaalis sa mga tao dyan, mismo ang kapitbahay ni Digong. Kasi sila po ay naiirita na-distract na ang kanilang mahimbing na tulog kasi nag-iingay po ito mga DDS supporter, mga kababayan. Ngayon, meron pong dismayado. May dismayado, mga kababayan. Kasi nga, itong mga tao na ipapakita ko sa inyo, even though Bisayan ka lang sinasabi, pero i-translate natin into Tagalog. Nagpunta sila dyan sa bahay ni Digong the other day, mga kababayan, at saka the other night, kasi daw gusto nilang suportaan ang mga Duterte.
So yung tent daw, gagawin nila na parang bahay nila mga kababayan kasi doon sila matutulog. Kasi sila ay taga Davao del Sur. According dito sa ipapakita ko sa inyo na video na sabi ni Tatang at saka yung isang babae mga kababayan. So dismayado sila. So ito po ang kanyang sinabi. Bato. Yun, grabe. Oo, Davao del Sur. Oh, di ba? Niyan dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po dadto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilit sa una, hilak-hilak siya nga. Salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Oo. Okay, so sabi niya mga kababayan, taga Davao del Sur sila. Nagpunta sila dyan, buwis buhay daw para sa suporta nila kay Digong. Tas mismo pa daw itong si Hanilet ang nagsabi sa kanila, nagpasalamat sa kanila kasi nandyan daw sila nagbabantay sa bahay ni Digong mga kababayan. Patuloy tayo. Si Ma'am Hanilit mismo nagingon. Unya, ang usa ka tent unta dire pabilin pa kay Para lang silungan ng tanan to, no? silungan kay Para upuan lang tamang lakaw. ugma Kaya sa naman ron. kami sa buntag kay Alas wa na 12 na, masakyan. kung sa may sakyan na mo. Okay, so sabi niya na si Hanilet daw mismo ang nagsabi sa kanila. At saka yung isang tent na sabi niya mga kababayan, hindi daw yun gigibain. Kasi gagawin nila na parang tambayan nila or tutulugan ng mga kababayan kasi hindi sila taga dyan. Taga Davao del Sur sila. Pero dismayado sila kasi daw hating gabi na ngayon, hating gabi, ora-orada, pinapatanggal na yung tent na nandyan sa labas sa bahay ni Digong mga kababayan. So patuloy tayo. Way masakyan. Manang naalang mi diri karon. Tapos ipatawagan patag pulis kay ipada O kung di daw mi mohawa, ipapulis pag yun mi. So, Ang bagay kung sa nagkuhan og problema namo, service, no? nga volunteer man lang mi. Okay, so isipin nyo ho, ang napalaya sa kanila si Hanilet and also yung homeowners mga kababayan. So paano din sila makauwi? Kasi hating gabi mga kababayan, wala na din silang masakyan papunta doon sa kanila sa Davao del Sur. So dismayado sila ngayon. Paano daw sila makakauwi? Wala na silang masakyan mga kababayan. 'Di ba? So galit na galit sila dito. Para kay Tatay Digong. Nangita man lang mi yung hugustisya para kay nakausap Tatay. yun. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada. Okay, so sabi rin pala yung lalaki kanina mga kababayan na kapag hindi daw tatanggalin yung tarp or yung tent na nandyan sa labas ng bahay, ipapapulis daw sila mga kababayan kapag hindi tatanggalin yung tent sa labas mismo ng bahay ni Digong. O diba mismo na ho si Hanilet ang sabi sa kanila, also yung mga homeowners mga kababayan, kapag hindi sila alis dyan, ipapapulis sila mga kababayan. Ano kinakain nun ni Hanilet? Hey! Urada, unsa man ta mga squatter dire? Kailangan naon atong pagsulod din nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpa-exit, isa pa, gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilet. Na dili mi pabyaon din aside ana napay mga video nga nangakuan din napay mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilet niya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit niya tapos nanay tungang gabi Oh, di ba? Dismayado sila ngayon sa Duterte mga kababayan. So hindi malayo, itong mga taong ito, babaliktad yan mga kababayan. Kasi dismayado sila dito kay Hanilet. Mismo na po si Hanilet saka yung mga homeowners ang nagpalaya sa kanilang mga kababayan. Kasi nga, di ba, nakakaperwisyon ho sila dito. Every night, every day, napakaingay nila. Nakakaperwisyon na ho itong mga tao nito sa mga taga dyan, mismong residente dyan mga kababayan. Kasi yan po'y residential area. So hindi lang po si Sara Duterte ang may karapatang magsabi na siya ay nairita mga kababayan. Pati rin po siyempre ang kapitbahay ni Digong na irita na rin po dito sa mga supporters ni Digong mga kababayan. O di ba kawawa? So ngayon sila ay dismayado. Pinapalaya sila mga kababayan. Bawal na ho sila dyan magtambay. Bawal na rin po sila maglagay po ng tent mga kababayan. O di ba? Lalong minalas. So malamang sa malamang yung dalawang tao na yon saka yung kasama nila mga kababayan, malamang yun po ay babaliktad na. Nagalit sila kasi gin-question na ho nila dito yung sinasabi ni Hanilet. Kini-question nila dito ang kanilang loyalty kay Digong mga kababayan. O, di ba? So, anyways mga kababayan ko, ipapakita ko po sa inyo yung tungkol doon sa pagsabi ni Sara
na 'di ba the other day naglabas po ng balita una yung ABS-CBN makabayan, 'di ba yung tinanggi yung ayaw tatanggapin ng Australian government itong si Digong kung sakaling siya ay papayagan ng interim release makabayan. 'Di ba meron pong lumabas na balita the other day na hindi pumayag yung Australian government, pati rin po yung Belgium makabayan. Ngayon, yan po itinanggi ni Sara Duterte na hindi daw nila kinausap yung Australian government makabayan. Fake news daw yan. So before natin bibigyan po ng reaction, ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Tinanggi ni Vice President Sara Duterte na lumapit siya sa gobyerno ng Australia para sa interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Hamon naman ng Malacanang, dapat isa publiko ng bise ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa Australia. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. It is clearly politically motivated. Noong isang linggo nang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa Australia bilang suporta yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity na nag-ugat sa madugong gyera kontra droga. Sabi ni VP Sara, personal trip ang mga biyahe niya abroad. Hamon ng Malacanang, sabihin ni VP Sara ang tunay na ipinunta niya sa Australia. Sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta. Sa Australia, ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. Ng ICC? Dapat din daw malaman kung sino ang gumastos sa kanyang mga kasama sa trip. Ayon mismo kay VP Sara, habang nasa Australia siya ay sinubukan niyang makipag-usap kay Australian Foreign Minister Penny Wong para iparating ang sitwasyon ng kanyang ama sa ICC detention facility. Pero hindi ito nangyari dahil hindi available si Wong. Kinumpirma naman ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na doon manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. Sabi pa ng source, hindi rin daw ikukonsidera ng Australia ang request ng kampo ni Duterte. Ang ICC daw ang dapat na magdesisyon sa interim release ni Duterte, alinsunod sa Rome Statute. Kanina nasa Davao na si VP Sara para pangunahan ang oath-taking ng ilang opisyal. Nang makapanayam ng media ang bise, itinanggi niyang lumapit sila sa gobyerno ng Australia para hilingin doon manatili ang kanilang ama. First off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng ICC kaugnay ng interim release ni Digong. Ang Malacanang naman, binigyan ng proteksyon ang mga testigo sa ICC. May basbas daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice. Okay, so before natin sasagutin ito si Sara Makabayan, saka ibubuking natin to, i-shoutout natin, nandyan po yung mga suki, yung lagi pong nanguna sa pag-comment sa baba Makabayan, yung every time na ma-upload na yung vlog ni si Ivan, sila yung unang laging nagko-comment dyan sa baba. So ang unang nag-comment sila si Remy Nofiel, Trining Lozano, John Kuwan. I-shoutout natin si Mr. Kapampangan, nandiyan rin po si M.E. Hi to Emil Concepcion, shoutout daw kay Paul Jan Concepcion. Hi to Efren Galapati. Nandiyan rin po si Florencia Danias, Nino Piramo. Hi to Nonoy Floren Hears from Davao City of Cebu. Hi to Nieves Ibon from Coronadal City. Kasama rin po natin si Janet Incaha. Hi to Leonardo Celiero, Ruben Aguilios from Babatngon, Leyte. Hi to Jane Rabara from UK. Tsaka nandiyan rin po ang pangalan na Basta DDS Bobo. Totoo ba yun? Grabe ang pangalan, no? Basta DDS Bobo. Mukhang totoo eh. So, Ernest Makabayan ko, sasagutin natin si Sara.
So ngayon, bakit niya sinabi yon na hindi daw sila lumapit sa government, sa Australian government, mga kabayan? Hindi daw nagkipag-usap ang legal team ni Sara Duterte or mga legal team ni Digong, mga kabayan, para hingiin ang suporta ng Australian government na kupkupin si Digong kung sakaling siya ay papayagan ng interim release, mga kabayan. Maniniwala ba tayo sa sinabi ni Sara Duterte na hindi daw niya kinausap yung Australian government, mga kabayan? Diba? Sino ang sinungaling dito? Sa tingin ko, si Sara, mga kabayan, talaga pong klaro na napakasinungaling to si Sara. At saka maraming beses na natin siyang nakita, mga kabayan, sa mga interviews niya na napakasinungaling. Napakahilig talaga magsinungaling ni Sara Duterte. Kaya nga siya binansagan, mga kabayan, na fake news peddlers na. Diba? Amo ng mga DDS vlogger na mga fake news peddlers. Ito nga lang amo, itong si Sara Duterte. And also itong si Digong. Kasi si Digong, palagi rin pong magsisinungaling, mga kabayan. Ako'y naniniwala dito sa Australian government. Kasi una-una, mga kabayan, di ba, not just Australian government, pati rin po yung Belgium, mga kabayan. Di ba, una po nagbalabas ng balita na yan, ABS-CBN. Correct if I'm wrong, ABS-CBN ho ang unang napalabas ng balita, yung mga kabayan. Kasi nga, di ba, sinabi po ng ABS-CBN, Australia will not serve as third country for former President Rodrigo Duterte's request for interim release. First-hand information received by ABS-CBN indicate that the Australian government will not even consider it. O diba, ABS-CBN yung unang nagbalita niya, mga kabayan. Kalaunan hanggang sumunod na yung GMA, sumunod na yung Manila Bulletin, sumunod na yung News 5. Pati nga sinabi po yung News 5 kasi daw may nakuha sila na informant sa loob, mga kabayan, doon sa Australia na bigay sa kanila ng information na yan ang sinabi mismo ng Australian government na ayaw nilang kukupin itong si Digong, mga kabayan. Ayaw nila. Pati po doon sa Belgium, ayaw rin po lang, mga kabayan. At alam nyo ba, napag-alaman ko na ang Australia pala, mga kabayan, isa rin ho dito sa nag-udyok sa taga-ICC na dapat iimbestigahan itong si Digong, mga kabayan. Mismo ho ang taga-Australia ang nag-udyok sa ICC na imbestigahan ang ginagawang kriminalidad ni Digong tungkol doon sa crimes against humanities na kaso, mga kabayan. Mismo Australia ang nag-udyok, mga kabayan, sa ICC. Tingnan nyo yan. At saka ito na po ang ating ebidensya. Sabi mismo ni Vice President Sara Duterte, isa ang Australia sa mga bansang tinitignan nilang maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng hiling niyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Pero ang gobyerno ng Australia, nilinaw na hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan siya ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Pero sabi ng bise, hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng dating Pangulo. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. O, diba, DDS ebidensya na mismo ho ang Australian government ang nag-udyok ho doon sa ICC na imbestigahan itong si Digong. Ibig sabihin, ayaw talaga ng taga-Australia dito kay Digong, mga kabayan. At saka napaka-imposible na maglabas ng statement na ganyan ang Australian government and also yung Belgium, mga kabayan, na ganyan, di ba? Ayaw nila o ayaw nang tatanggapin itong si Digong. Napaka-imposible. Bakit? Gobyerno yan. Australian government, mga kabayan, imposible na sila ay magsisinungaling. Ibig sabihin, ang magsisinungaling ito, mga kabayan, ang nagsisinungaling dito, itong grupo ni Sara Duterte. Correct if I'm wrong?
Diba? So, before na mag-jump sa ating next tabi mga kabayan, share naman natin. Nandyan po si Martel T. Nandyan rin po si Lenny Balmonte. Sosette Tabor. Hi to Betty Caliso. Nandyan rin po si Rolando Sulet. Hi to Nempha Nazareth from Bacolod City. I-shoutout natin si Elmer Pinaranda. Tam Paraynor from San Jose, California. Nandyan rin po si Lynn Arcaya. Evangeline Sanchez. Delia Singian. Dwayne Wade. Hi to Paterno Vendana. Nandyan rin po si Marilyn Digma. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and Derek William Mayo. Okay. So, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. Hipokrito daw tayong lahat. Yan ang bagong script na kinakalat ng mga bayad na DDS trolls. At ang nakakatawa dito ay kailangan pa nila ng script para magkalat ng propaganda dahil wala silang sariling pag-iisip. Pero nakakalungkot din na marami sa ating mga kababayan ay nabubudol nitong mga scripted na propaganda na kinakalat ng mga bayad na trolls. Kaya dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang hipokrito at kung ano yung mga pinagkakalat nila at kung totoo ba to, at malalaman natin sino ba talaga ang tunay na corrupt at sino ba ang totoo may ginawang katiwalian at kung si VP Sara ba, yung kanyang pagka-impeach ay may basihan o wala. So unang-unang pinagkakalat nila ay sinasabi nila na kung gusto daw natin imbestigahan si VP Sara sa 125 million na confidential funds, bakit daw hindi natin iniimbestigahan yung 4.56 billion confidential funds ng Office of the President, yung kay BBM? Alam po nyo, ganito lang yon. Ang basihan para malaman kung corrupt ang isang tao o hindi o isang departamento o hindi ay hindi sa laki ng budget. Hindi dahil mas malaki ang budget, ibig sabihin nun mas corrupt. Kasi kung gano'n ang basehan nyo, edi ang pinaka-corrupt is yung DepEd kasi yun ang pinakamalaking budget. Sino yung DepEd secretary natin dati? O, di ba? Si VP Sara. Pero hindi nga yun ang basehan para malaman kung corrupt ang isang tao o hindi. Hindi sa laki ng budget, kundi sa paggamit ng budget. At nakita natin dito that si VP Sara, ginamit niya ng mali yung confidential funds. May corruption na nangyari. May pag-aabuso na nangyari dito. Maraming ebidensya laban doon. Meron bang ebidensya laban kay Marcos sa kanyang paggamit ng confidential funds niya? Wala. Wala akong naririnig unless may nakita ka. Pero hanggang wala tayong nakita, hindi mo pwedeng sabihin corrupt o kaya inaabuso niya yung kanyang confidential funds kung wala naman tayong nakikita so far. O, kaya maglabas ng ebidensya. Problema, may anomalya na nakita kay VP Sara sa paggamit niya ng confidential funds at dahil doon, lumabas na lahat ng kanyang baho at nakita mo dito gaano siya ka-corrupt. At kung may corruption sa Office of the President, diimbestigahan din. Dapat. Kung kailangan ma-impeach, di dapat. Pero unang-una, meron ba o wala? Kasi pinagkakalat yun na mas malaki yung budget na totoo, mas malaki pero hindi ibig sabihin kinokorrupt yung pera tulad ng ginawa ni VP Sara. Kay Sara, nakikita mo na dito may ebidensya na kinorrupt niya yung pera. Tapos idagdag mo pa to, kung seryoso kayo na dapat talaga maimbestiga ang Office of the President's confidential funds, sino ba nagpalaki ng confidential funds ng presidente? Kung hindi si Digong Duterte, yung tatay nyo, yung poon nyo, yung iniidolo nyo. Siya ang nagpalaki ng confidential funds from 500 million all the way to 4.5 billion. Siya ang talagang sisihin nyo dito. Ako, ayoko ng confidential funds. Dapat talaga wala yun eh. Pero dahil kay Duterte, yung iniidolo nyo, siya ang may kasalanan nito at siya ang unang gumamit ng laki-laking confidential funds. Siya dapat ang unang nating imbestigahan. Bakit? Dahil si Duterte mismo, inamin niya sa sarili niyang bibig na ginagamit niya ang confidential funds para pumatay ng tao. Ginagamit niya ang confidential funds sa maling paraan. O yan ang dapat imbestigahan. Galing na sa bunganga niya eh. Umaamin na siya. Buksan na yan dapat yung kanya. Unahin natin siya. O, gusto ba niyo yun? O yan ang problema sa double standards nyo. Ngayon, sino ang hipokrito? Sunod naman, pag-usapan natin, sinasabi nila kung sang-ayon daw tayo sa impeachment at sinusuportahan natin ang impeachment, bakit hindi daw natin tinitignan yung bribery na nangyari para maituloy itong impeachment? Ang tanong ko sa inyo, may kasalanan ba si VP Sara o hindi? Dapat ba siyang ma-impeach o hindi? Regardless of kung merong na talagang bribery o wala. Kasi para sa akin, ang bribery ay may nakinabang dito para sa kanyang sarili. Ngayon, ang narinig natin kay Toby Chanco ay apparently nag-release daw ng mga budget na para sa mga proyekto ng ating mga kongresista. Kung totoo man o hindi, hindi ko alam. Pero ito lang masabi ko, ang pinagkaiba nun,
Okay? Kasi pag yung binibigay na budget na talaga may budget allocation per legislator from Congress to Senate, edi hindi yon bribery kasi po talagang nire-release yon sa ating mga kongresista kung meron ngang na-release. Pero kung binulsa nila yung pera at para sa kanilang sarili yan po ay direct bribery. Iba po yung dalawang yun. At yung mga allocation para sa mga kongresista ay matagal nang ginagawa po yan. Ayoko yung ganyang practice na ginagawa na pero matagal na po yan. Panahon ni Duterte bilang presidente, ginamit din niya yung mga congressional allocations para impluwensya lang ating mga kongresista. Is that considered bribery? Di tulad ni Sara Duterte na nahuli na nagbibigay ng 50,000 a month nakalagay sa envelope cash na binibigay niya sa mga DepEd personnel. Yan po ang bribery. Kaya nakikita mo talaga sino ba ang ipokrito dito. Kasi itong si VP Sara proven na nagbibigay ng bribe sa mga DepEd officials. May forensic evidence at may testimonial evidence. At may corroborative evidence. At kung may nangyaring bribery sa impeachment, dapat lumabas talaga yun. Ilabas natin yun. Bakit hindi? Kaya mo bang sabihin yun para kay VP Sara? Ako kaya kong sabihin yan. Ikaw kaya mo bang sabihin? Yan na nga ang problema Sino ba talaga hipokrito dito? Sunod naman, bakit daw hindi tayo nag-iingay tungkol sa issue ng PhilHealth? Tapos nag-iingay tayo dito sa problema ni VP Sara sa kanyang impeachment at sa paggamit niya ng confidential funds. Alam po nyo siguro mahina ang memory nyo, nakalimutan nyo. Nag-ingay nga tayo tungkol sa PhilHealth na yan Kaya nga naitigil, di ba, yung pag-transfer. Kaya nga sinasabi nga ng Supreme Court, kailangan ibalik ng pera ng Treasury sa PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo na hindi tayo nag-iingay doon? Nag-iingay nga tayo Lahat tayo nag-iingay. Bakit kayo? Nag-iingay kayo doon, hindi kayo mag-ingay dito. Sino ba talagang hipokrito? Tapos sinasabi din ng mga trolls na to, bakit daw hindi tayo nag-iingay tungkol sa questionable na paggamit at pag-distribute ng ayuda? Alam po nyo, yung pagbigay ng ayuda ay matagal nang ginagawa ng ating gobyerno. Kasama po ang gobyerno ni Duterte dyan. Bakit pag si Duterte ang gumagawa at yung kanyang administrasyon okay lang pero sa iba hindi okay? At paano mo masasabing questionable? Kung nabibigay ba sa mga tao o hindi? Kung nabibigay, questionable ba yun o hindi? Para sa akin, hindi talaga ako sangayon sa pagbibigay ng ayuda. Tingin ko hindi yan productive use of capital. Hindi yan ang tamang paraan para gamitin ang resources ng ating gobyerno. Mas magandang paraan para makatulong sa mga tao imbes sa pagbibigay ng pera. Pero yun ang nakasanayan na ng mga tao Yun ang nakasanayan ng ating gobyerno na ginagawa na ng ilang dekada. At kung pinag-uusapan natin ang questionable distribution of ayuda, ay di tanungin mo si VP Sara dahil nagbigay siya ng ayuda gamit ang confidential funds. Yan ang questionable na pag-distribute ng ayuda. Bakit yan ang hindi nyo tignan? Yan. Sino kayo ng hipokrito? Kasi dyan magaling itong mga trolls ni Duterte na bayad. Sa gaslighting. Yung pagbibintang nila sa iba sa ginagawa ng sarili nilang mga iniidolo. Mga Duterte. Lahat ng mga kasalanan ng mga Duterte, binabato nila sa iba't ibang tao. Yan ang gaslighting. Dyan sila magaling. At para paalala lang sa lahat ng mga kapalpakan, pag-aabuso at korupsyon at pagpa-plunder at mga iba't ibang mga ginagawang kasalanan ni VP Sara, babanggitin ko yan ngayon dito sa video na to. Alam mo, hindi naman to mahirap hanapin May internet naman ngayon Kaya please lang mag-research muna kayo. Okay, so umpisahan na natin to. Nung panahon pa lang ni Duterte bilang mayor from 2010 to 2022 ito backed by COA audits at saka mga credible na mga reports Number 1, yung paggamit niya ng confidential funds sa Davao. Umaabot po ng 2.697 billion ang nagamit na confidential funds. This is higher than most major cities. Mas malaki pa yan sa Quezon City, sa Manila. Pinakamalaking confidential funds yan. Asa nagpunta yung perang yon? Paano kaya ginastos yon? Bastusan na yung ganyang halaga para sa isang lungsod. Mas mabuti pang pumunta yung pera na yan sa mga iba't ibang mga proyekto na mas makakatulong sa kanilang mga mamamayan. Pero ginagamit nila yan kung saan-saan na hindi natin alam. At pag tinignan mo kung paano ni VP Sara gastusin ng confidential funds nung VP siya, siguro ganun din siya nung panahon niya habang nasa Davao siya bilang mayor. Mukhang yan na yung nakasanayan niya
Sunod naman, yung mga kapalpakan nila sa accounting nila at record keeping. Alam mo ba na may 569.86 million in inventories that were flagged in 2007 due to incomplete or missing documentation? Including mga school equipments, medicine, construction materials. Tapos may failure to record 188.8 million in donated vehicles in 2021. Yan ang problema talaga ng mga Duterte. Dahil wala silang pake sa accountability at transparency, hindi na nga sila nagpapakita ng kahit anong mga records. Kulang-kulang na yan. Mali-mali na lahat yan. Yan yung nakasanayan nila kasi tingin nga nila hindi sila kailangan sumagot sa taong bayan kung paano nila ginagamit ang pera na galing sa kaban ng bayan. Ito malala to. Nung mayor siya, may mga lumalabas siyang mga multo. Mga ghost employees niya. Nabanggit ko na ngayon sa aking dating video Pero ulitin ko yan dito para maalala nyo. Yung COA flagged them for 11,000 ghost employees. At pag tinignan mo, walang mga time records, walang mga proper duties, at parang walang nagawa tong mga to at walang may alam kung sino tong mga to. Lumalabas over 707 million were paid. Tapos walang documentation. It doesn't exist. Parang mga multo. Nawawala. Sino ba tong mga to sa nagpunta yung pera? Diyan magaling si VP Sara mag-imbento ng mga tao na wala Tapos marami pang mga ibang mga anomalya nung panahon niya bilang mayor ng Davao na hindi ko nababanggitin lahat dahil sobrang dami. Kayo na lang mag-research. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga anomalya nung panahon niya bilang Vice President at DepEd Secretary. Unang-una, alam naman natin yung misuse ng confidential and intelligence funds. Yung 612.5 million spent from December 2022 hanggang September 2023 for both the OVP and the DepEd. Alam ba nyo, COA disallowed 73.3 million out of the 125 million na ginastos nila in 11 days in 2022 kasi walang proper documentation, unclear purpose, suspicious purchases like office equipment, at walang ebidensya na ginamit to for intelligence use. Tapos lumalabas dito 158 acknowledgement receipts were dated incorrectly. Kasi sinasabi ng OVP at ng DepEd na binigay daw nila itong mga confidential funds na to sa mga informants in December 2022. Kung ganun, bakit yung mga resibo nakalagay 2023? Di ba yun nga ang purpose ng acknowledgement receipt? Pag may natanggap ka, a-acknowledge mo na natanggap mo yung pera. Di ba? So bakit yung mga dates niya 2023? Ibig sabihin nun, ginawa lang nila yon pagkatapos na hiningian ng COA ng mga resibo, hindi dahil may mga resibo yung mga yan. Tapos ang isa pang anomalya dito, yung mga signatory sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang petsa, at iba't ibang mga informants ay pare-pareho. Tapos inamin pa ng disbursing officer na yung pagkuha ng confidential funds ay hindi dumaan sa tamang proseso. At hindi binigay sa tamang opisyal, binigay sa security detail ni Sara Duterte mismo. Mali po yun. Tapos meron pa yung issue ng 112.5 million pesos na binigay daw para sa Youth Leadership Summit ng AFP. Pero lumalabas dito na wala naman daw binigay. Sinabi nga ng AFP, wala silang natanggap na pera. Pati COA, walang nakita na napunta yung pera sa AFP. So ang tanong sa nagpunta yung 112.5 million na sinasabi nilang pumunta sa Youth Summit Program ng AFP. Tapos sa DepEd naman, ano yung mga anomalya dito? Alam po nyo that COA flagged the DepEd for 5.69 billion feeding program for distributing moldy, insect-infected at expired na mga items to the underprivileged students. 5.69 billion pesos ng mga sirang pagkain, bulok, expired. Yan ang pinamigay sa mga nangangailangan ng tulong. Flagged by COA. Tapos nakita din dito na merong malaking discrepancy sa classroom and welfare goods disbursements dahil 600,000 lang of the 150 million livelihood program was used. Tapos 5 billion ang classroom construction budget. Lumalabas parang na-divert ng DepEd at napunta kung saan-saan na lang. Hindi lang yon, ang mga pinromote ni Sara Duterte sa DepEd ay mga military personnel. Anong kinalalaman ng military sa pagpapatakbo ng ating education programs? Kumbaga, na-militarize niya ang Department of Education. Hindi po yan ang tamang pag-a-appoint ng mga tamang tao para maging edukado ang ating mga kabataan. Tapos anong ginawa nila? Nagkaroon ng internal memo na sinabi,
Kailangan daw ma-profile ang ating mga guro at marami silang mga ni-red tag na mga guro natin dahil dito. O tapos sinabi pa ng COA na may 53.5 million spent leasing 10 OVP satellite offices na wala namang proper equipments. And may mga welfare goods worth 5.9 million na walang proper documentation. At yung mga ibang programa nga lumalabas parang mga ghost deliveries lang yan. O hindi naman daw talaga nagamit o na-distribute. And to top it all off, ang lakas ng loob ni Sara Duterte magsabi na hindi marunong mag-budget ang ating gobyerno. Kung siya mismo nga nakikita natin, wala siyang accounting principles, hindi siya marunong mag-budget, palpak siya mag-budget. At nakikita mo dito yung kanyang pag-abuso sa mga budget na nakukuha niya at perang hawak niya. And to top it all off, nagbanta siya sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Grave threat na nag-hire daw siya ng isang assassin para ipapatay ang First Lady, ang Presidente at ang Speaker of the House. At dahil po sa lahat yon, kaya po patong-patong ngayon yung mga impeachment complaints laban sa kanya. Ang dami po niyang ginawang katiwalian, pag-aabuso, korupsyon, plunder. Ano tayo, hahayaan na lang natin na hindi nalitisin itong mga issue na to? Na hindi na matuloy itong impeachment? Dahil lang kailangan din daw tignan yung mga ibang bagay. Talaga kailangan tignan yung mga ibang bagay. Unahin natin ito. Dahil may ebidensya dito. Harap-harapan na sinasampal sa mukha nating lahat yung pag-aabuso ni Sara Duterte at wala siyang pakialam sa accountability o transparency. At may basihan tong impeachment na to. Ang daming ebidensya. Yung mga anomalya na binanggit ko nga sa inyo, yan ang mga lumalabas sa ebidensya dito. Dadagdag pa natin. O yung mga resibo nga na ginamit sa mga confidential funds, bogus lahat yun at fabricated. Hindi lang mali-mali yung mga petsa, yung mga signature pare-pareho pa, gumamit pa ng mga ilang alias itong mga to. Mga Mary Grace Piatos, J. Camote, Miggy Mango, Pampano, merong pang Chel Jokno, Marian Rivera. Tapos over 400 names sa DepEd receipts out of 677 had no PSA birth records na lumalabas ghost recipients. At dahil dito sa mga anomalyang to, nag-issue ng notice of disallowance ang ating COA for 73 million of the 125 million. At idadagdag ko pa that over 1,200 deficient acknowledgement receipts were flagged for all the anomalies na nabanggit natin, incorrect dates, missing names, ineligible entries sa paggamit ng mga funds ng OVP. At sa mga nagsasabi na kaya nga alias kasi confidential funds yan, mali po yung rason nyo. Bakit? Kasi ayon sa Joint Circular number 2015-01, it requires accurate documentary evidence including names, and any request for secrecy must be legally justified, not arbitrarily coded. Ang nangyari po dito sa confidential funds si VP Sara ay lumalabas ay arbitrarily coded yan. Mary Grace Piatos ba naman? Chel Jokno, Marian Rivera, arbitrary. At ang paggamit ng alias ay hindi po excuse. Na paggagamit ka ng mga pseudonym, dapat may master list ka para itutugmayan kung kailangan. Kasi kailangan pa rin ng accountability, hindi pwedeng secrecy. At pag walang listahan na magpapatunay na meron talagang mga alias na to, di ibig sabihin fictional yan, fictitious yan, fake yan, fabricated yan. At sa mga nangyari sa confidential funds ng OVP at DepEd, lumalabas talaga dito na hindi ito dahil sa secrecy, kundi ito ay actual forgeries lamang. At pag tinignan mo lahat ng mga ebidensyang to, laban kay VP Sara, makikita mo na ang dami niya sobrang ginawang mga labag sa batas. At dahil dito, kailangan talagang maituloy itong impeachment trial. Kung mako-convict siya o hindi na natin alam dahil obviously namomolitika ang ating mga senador. Pero ang pinaka-importante ay dapat malabas yung impormasyon na to at malaman ng taong bayan lahat ng ebidensya. Buksan ang kanyang bank accounts. Tignan nga natin talaga kung saan napunta yung mga confidential at intelligence funds at kung ano ba talaga ang laman ng kanyang bank account para malaman nga natin talaga kung saan nanggagaling yung yaman niya. At dapat talaga siya managot sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Ngayon, pag tinignan mo na lahat ng mga binanggit ko sa inyong anomalya na ginagawa ni VP Sara, tanungin nyo ngayon sa sarili nyo, sino ba talaga ang hipokrito sa atin ngayon? Sino ba talaga sa atin ang nagbubulag-bulagan ngayon? O ngayon mga DDS, naintindihan nyo na.
Diba? Yun mga ginagawang anomalya ni Sara Duterte. O diba hindi na mabilang? Ang dami naman kasi. Lampas listahan ang mga kabayan. Kaya kung matitingnan natin, diba kung makita natin si Sara ngayon, kaya nga super stressed na, hindi niya alam kanyang gagawin mga kabayan, hindi niya alam ang kanyang mga sasabihin during sa kanyang press con. Kaya palaging tumatambling sa kanyang press con mga kabayan. Tignan nyo, ang daming binanggit ho ni Kristan. Ang dami makabayan. Agree ako doon sa sinabi po ni Kristan makabayan na kung saan hindi na mahalaga kung ito si Sara ay ma-acquit ba or guilty ba or ma-convict dyan sa kanyang impeachment trial makabayan. Basta ang importante, makikita natin yung lahat ng mga ebidensya against kay Sara Duterte makabayan. At tayo na ho dito ang maghusga. Bakit? Alam mo natin yung mga senador namumulitika yan Diba? Marami kasing takot sa mga Duterte makabayan. So kitang-kita natin, protektado nila ito si Sara. So para sa atin, hindi na importante. Hindi na mahalaga kung si Sara ay ma-convict or ma-acquit. Basta makita lang po natin itong mga ebidensyang mga sinasabi na mga nag-akusa dito kay Sara Duterte makabayan. Okay? So anyways, shout-out rin po natin si Neth Cruz, Epitacio Mercurio, nandiyan rin po si Ashin, Shirley Risman, hi to Josephine Gallego, Luisito Niedo, shoutout natin si Shirley Fernandez, Moneth Borromeo, Celia Ramos, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, hi to Tony De Los Reyes, Annie Olivas from California, Sports Shinobi from South Korea, and hi to Mary Jane Tan. Okay, so mga kababayan ko, syempre hindi na rin kalimutan. Ibabalita natin yung mga good news. Ibalita natin yung mga lakad ni PBBM, yung mga proyekto ni PBBM, at saka kung ano yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Bayan, patuloy ang pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangailangan ng ating mga veteranong sundalo. Binuksan ng Pangulo ang kauna-unahang Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa San Fernando Air Base Hospital sa Lipa, Batangas. Bukod sa mga veterano, pwede ring makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal ang kanilang mga dependent. Bilang retired tech sergeant ng Philippine Air Force, may mga gamot ng kailangan bilang maintenance si Bobby. Pero dahil taga Batangas, kumakain ng maraming oras ang pagpunta niya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Simula dito sa amin sa Lipa, from pumunta ng veterans, abutin ka ng, kasi dalawang sakay parang tatlong sakay. Siyempre, alam mo naman ng medyo may edad na. Bago pa makasakay ng bus, lalo mainit. Yan ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Ang Valor Clinic ay isang kolektibong inisyatiba at proyekto ng Office of the President, Department of National Defense, Veterans Memorial Medical Center at Philippine Air Force. Layunin nito na magkaroon ng mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong medikal ang mga veterano at kanilang dependents, lalo na sa mga rehiyon na may limitadong pasilidad. Makakaasa ang ating mga veteran soldiers sa mga serbisyong medikal gaya ng immunization services, health screenings, early diagnosis, lab test gaya ng X-ray, CT scan, at MRI sa mga local providers. At telemedicine consultations para sa mas mabilis na serbisyo. Ilan sa features ng pasilidad ang pharmacy unit, laboratory unit para sa diagnostic exams, outpatient consultation rooms, at ang kanilang teleconsultation para sa mga hindi na makakapunta pa sa clinic. Tinatayang aabot sa 7,000 hanggang 10,000 veterano ang masiservisyohan ng Valor Clinic. Linaro din ng Pangulo na pati ang active duty soldiers ay makikinabang sa programa. Pinaplano na ring ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng civil defense. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DND at DBM. Siguraduhin na magbibigay ng sapat na pondo ang programa para maipatayo ang lahat ng Valor Clinics. Ikinatuwa naman ito ng mga benepisyaryo. Malaking bagay talaga kasi sa amin, menos na sa pamasahe. Yun. Kasi biro mo,
Ay, yung siguro 1,000, balikan na yun. Hindi pa kasama yung pagkain doon. Kung makatisod ka pa ng di wala na. Plus ito, malapit lang. Oo, malapit talaga. Sa totoo lang. Talagang kami ay maswerte na nagkaroon nito dito sa Fernando. Ipinaabot din ng Pangulo ang pagkilala niya sa mga veterano na hindi anya matutumbasan ang paglilingkod sa bayan. Target ng pamahalaan na makapagtayo pa ng 15 Valor Clinic sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang 2028. Binisita naman ng Pangulo ang mga personnel ng Air Education and Training Command o AETC sa Fernando Air Base, kung saan binigyang diin nito ang mahalagang papel ng PAF sa bansa. Gayon din ang ambag ng AETC na maghubog ng mga susunod na miyembro ng Air Force. Binigyan ng direktiba ng Pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng Pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Muli namang tiniyak ng Chief Executive ang buong suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti at modernisasyon ng Air Force, kasabay ang hamon sa mga airmen na maging tapat sa paglilingkod sa bansa. Nagpakita ng suporta ang founder at Chief Executive Officer ng SpaceX na si Elon Musk sa pagsisikap ng Marcos Jr. administration na mapunan ang digital gap sa Pilipinas sa pamamagitan ng Starlink project. Ito'y sa pamamagitan ng pag-repost sa istorya ng Philippine News Agency patungkol sa pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Starlink kits at school supplies sa Marawi City. Sa pamamagitan ng Starlink project, mabibigyan ng access sa mga liblib na komunidad sa Pilipinas. Sa ngayon ay may mahigit na sa 1,591 repost, mahigit sa 6,000 likes at mahigit 2.5 million views ang nasabing post sa X. Makapagtatayo na ng Child Development Center sa 103 barangay sa bansa. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of Budget and Management ng pondo para rito. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang pangangailangan ng mga bata bago pa man sila pumasok ng pamahalaan o ng paaralan. 328 na low-income LGU ang target na matulungan ito. Kumpiyansa ang Department of Economy, Planning and Development na lalago ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga hamong tulad ng tensyon sa Middle East. Tinukoy rin ng DepDev ang nakaabang na fuel subsidy at iba pang tulong para mapagaan ang epekto nito sa publiko. Siniguro ng DepDev na maraming international institutions ang tiwala sa Philippine Development Plan na nagsusulong ng mga reforma at proyekto para sa tuloy-tuloy na pagunlad. Target ng pamahalaan na maabot ang 5.5 hanggang 6.5% na pagunlad ng ekonomiya ngayong taon. Kung halimbawa po may tumataas na isang let's say isang commodity, baka naman merong parang may seasonality yung mga yan, no? Pwede naman po tayong bumili ng substitute niya para hindi tayo maapektuhan ng inflation. Itong po sa pagtaas ng presyo ng gas, ang sinasabi nga po namin is planuhin ng maayos yung paggamit ng sasakyan, paglabas. Pero ang gusto ko po ring i-assure ng ating mga kababayan na the government is ready sa mga bagay na ito. Nakatulong ka na sa kalikasan, may pagkain ka pa. Yan ang good news sa mga residente ng 2 barangay sa Toledo City, Cebu, kung saan ang kanilang makokolektang basura ay may kapalit na bigas. Ganito ang eksena araw-araw sa Barangay Hall ng Kabituunan sa lungsod ng Toledo. Sakos-hakong basura o plastic waste ang bitbit ng mga residente na tinitimbang ng mga barangay officials. Sa bawat 2 kilong basura, kapalit nito ay 1 kilong bigas. 2021 pa nang unang simula ng barangay ang programa. Nakita namin na marami parang basura sa Barangay Kabituunan. That's why na yung mga kasama kong mga barangay official na kami nag-meeting, lagyan namin ng solusyon. Una-una yung pag-umpisa namin medyo hindi pa masyado, but yung nalaman na nila nga ganun palang ginawa namin, doon na marami na nag-cooperate, no? Natuwa sila
nila na ginawa namin yon na yung nasa basura pala ang bigas. Nasa 50,000 pesos kada taon ang inilalaan na budget ng barangay mula sa Solid Waste Management Fund na pambili ng pamalit na bigas. Pero para may pagpatuloy ang programa, kinailangan nila ang tulong mula sa pribadong sektor. Kasi yung project namin na basura mo bigas ko pinaabot namin sa TBI. Kaya tulungan nila kami. So magbigay sila sa amin ng bigas quarterly. Naisipan po kasi namin na sustainable yung project, no, and they initiated it as Coastal Barangay. So for the part of the Coastal Resource Management Program, naisipan namin na i-support siya kasi sayang naman na maraming mag-exchange, mag-collect tapos mahinder lang siya dahil nakulangan ng bigas yung barangay. So for both barangays, actually si Barangay Batoan, Kabitoonan, so sila yung sinusuportaan natin ng magbigyan ng bigas every quarter. So that's since 2022 until recently. Sa kanilang tala nitong second quarter ngayong taon, higit 33,000 kilos ng plastic waste na ang nakokolekta at na-recycle. Bagay na ikinatuwa din ng mga residente. Ada ko kay sabang sir, kuam na sa mga pobre. Sir, na sila, na responsible na sila sa plastic. Kaya inano na nila pag may plastic sila na basura, ilagay nila sa ibang lagyanan, no? Sinimula na ng Philippine General Hospital ang pagtatayo ng 16-story Pediatric and Adult Specialty Center. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang groundbreaking ceremony kasama sina DPWH Secretary Manny Bonoan, Health Secretary Ted Herbosa at PGH Director Dr. Gerardo Legaspi. Ayon sa PGH, ang specialty center ay magkakaroon ng 450 beds, pediatric, emergency at operating rooms, intensive care units at outpatient clinics. Tinatayang aabot sa 675.5 million pesos ang halaga ng gusali na target matapos sa 2027. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka binulag ng kabilang kampo dahil sa mga fake news peddlers. So para makita nila ang totoong mga balita. So please like and share. Okay? So kasama rin po natin, nandyan sila si Jerry Cabreros, Felicitas Manibog, Ramos Duldulaw, Estrella. Nandyan rin po si Mary Red, Annabel Hoson, Sally Ramos Katunggal. I-shoutout natin si Tata Zamet, Gloria Ortega, Maymay Agaton, Nelson Caravana, Jenny Yadaw Howard. Nandiyan rin po si Johanna Twyler, Ninita Umali, Marites Malubay. Nandiyan rin po si Myrna Borromeo, Pia Bandunel, Dean Valera, Apolonio Baido Jr., Hyde Percy Shalana, Elsa Sabuco Jeronimo Singgian. I-shoutout natin si Nida Ichaka, JRN, Ernesto Parcon Sr. Nandiyan rin po si Ivy Alfonso, Bong Yu, Nestor Flor de Lisa, Ruben Basinga Salindong, Carmen Robertson. Nandiyan rin po si Eb Chu, Jolito Mansinido, Megi Boom, Alicia Leak, and Aito Laija Velo. Okay, so makakabahan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong.
Idadalangin ko to sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na